I Believers! Super dami ba ng tanong nyo? Have no fear, I Believe is here! At may bonus pa na, all the answers. Ano ang dahilan kaya bumabalik tayo sa lupa matapos tumalon? Bakit ang hirap malaman kung ano ang nasa pusod ng black hole? Pwede bang marating ang dulo ng rainbow? Paano nakakahinga ang mga halaman? Anong meron sa hangin na nalalanghap natin? Protect sa'yo, Mom. Potency Forte. Siga ng siga ang depensa laban sa sakit. Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit, like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion, on and off the court. Sa Motor Trade, ang pagbili ng motor, maraming dalang magandang pagbabago. 234, motor ang kailangan. Dito ka dumiretso, ang daming pagpipilian at magaan pa ang presyo. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito sa Motor Trade, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, 234 motor. Sakay na sa masayang trip. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito. Magkaibang problema, magkaibang solusyon. Iba ang ubong may plema. Solusyon, palabasin ang plema. Iba rin ang ubong, walang lumalabas na plema. Tuyo, walang tigil. Non-stop dry cough yan. Solusyon dyan, tuseran. May cough-stopping action na pinapahinto ang dahilan ng pag-ubo. Quick visa, long-lasting ginhawa. Katapat ng non-stop dry cough, tuseran. Nakakita ka na ba ng mansanas na nahulog galing sa puno? Ako? Di pa. Pero may kilala akong nakakita na. Napaisip si Sir Isaac Newton, isang physicist at mathematician, kung bakit pa-vertical kung bumagsak ang mga mansanas. Hindi pa tagilid, hindi pa taas. Sa tingin niya, may pwersang umaakit sa mga bagay sa isa't isa. Energy na hindi nakikita at hinihila ang mansana sa lupa. Tinawag niya itong gravity. Ah, itong gravity pala ang pumipigil sa lahat ng bagay dito sa Earth na lumutang papunta sa space. Pero kung biglang mawala ang gravity ng Earth, mawawala din ang hangin na kailangan natin sa paghinga. Ayokong mangyari yun. Kaya tayo may atmosphere dahil yan sa gravity. Gravity ang literal na humahawak sa buong universe. Ito ang dahilan kaya lumilibot ang mga planeta sa araw at umiikot ang mga buwan sa mga planeta. Salamat sa gravity, meron din tayong tide pools. Nagkakaroon ng high tide sa dagat dahil sa gravitational pull ng buwan sa mga karagatan. Totoo ba na hindi pantay ang gravity sa ibang lugar sa Earth? Oo, mas malakas ito ng konti sa mga lugar na may underground mass, gaya ng Himalayas. Mas mahina naman sa mga lugar na mas konti ang mass, gaya sa tectonic plates na naghihiwalay. Kasi pag mas malaki ang mass ng isang bagay, mas may gravity ito. Kung mapupunta ka sa ibang planeta, iba yung timbang mo dun. Kung 100 pounds ka rito sa Earth, 38 pounds ka lang sa Mars. Pero 253 pounds ka naman sa Jupiter. Teka, parang nalilito ako. Hindi ka naman tumataba o pumapayat habang naglalakbay sa space. Ba't ganun? Kaya nag-iiba yung timbang mo kahit pareho lang ang mass. Kasi magkakaiba ng gravity ng bawat planeta. Mind-blowing, di ba? May trivia question ako tungkol sa gravity. True or false? Gravity ba ang pinakamalakas na natural force? Magugulat kayo kasi ang sagot ay false. Sa totoo lang, isa sa pinakamahina ang gravity.
Kapag may inaangat tayo, gaya ng paa, habang naglalakad o remote control ng TV, kaya nating kontrahin ng gravity. Pero, pag sinilip natin ang atom, ang smallest unit of matter, yung electric force sa pagitan ng electron at proton sa loob nito ay may lakas na 1 quintillion times kaysa sa gravitational pull. Kahit pala malawak ang epekto ng gravity, hindi pala ito ang pinakamalakas na puwersa. Pero kahit hindi ka maglakbay sa ibang planeta, may kakaibang epekto ang gravity sa katawan mo. Alam mo ba, sa gabi, umikli ng ½ inch ang height mo mula nung gumising ka. Talaga? At ang dahilan ay walang iba kundi gravity. Habang naglalakad tayo pag-araw, nahihila at nakokompress ng gravity yung natural air pocket sa pagitan ng buto natin. Pero relax ka lang. Babalik naman ito sa dati kasi habang natutulog tayo, nasa stretch ulit yung katawan natin. I believe! Alamin natin ang isang lugar kung saan sobrang lakas ng gravity. Kahit liwanag, hindi ito matakasan. Yang itim na spots na yan sa universe ay may black hole. Ang pinaka-maliliit na black holes o primordial black holes ay sinlaki lang ng atom. Uy, huwag niyo sumulin ang black hole. Kahit maliit, ang mass naman nila kagaya sa bundok. 20 times na mas malaki sa ating sun ang mass ng stellar black holes o medium black holes. Maraming ganito sa galaxy natin. Nabubuo sila kapag may dambuhalang star na nag-collapse sa sarili at nagdulot ng supernova. Supernova ang tawag sa pagsabog ng bituin na namamatay na. Supermassive black holes naman ang tawag doon sa pinakamalaking uri. Ang mass nila katumbas ng mahigit na 1 million suns. Naniniwala ang mga scientists na sa gitna ng bawat galaxy ay may supermassive black hole. Sagittarius A ang tawag sa supermassive black hole sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Ang mass nito katumbas ng 4 million suns. Wow! I believe! Maliwanag dito sa Earth dahil sa ating sun na patuloy pang magliliwanag ng 7 to 8 billion years. Sikat ng araw din ang dahilan ng makulay na natural phenomenon sa langit. Nabubuo ito dahil sa reflection, refraction at dispersal o pagkalat ng ilaw sa water droplets sa hangin. Kaya nagkaka-rainbow. Noong unang panahon, naniniwala ang mga Greeks at Romans na pwedeng daanan ang mga rainbow papunta sa tuktok ng Mount Olympus. Sa ibang kultura, naniniwala silang suwerte ang mga bahaghari. Pero totoo nga ba na may pot of gold sa dulo ng rainbow? Ang totoo, imposibleng mahanap ang dulo ng rainbow. Nakadepende kasi ang posisyon nito sa orientation o pwesto ng nakatingin dito at sa light source, gaya ng araw. Kapag umusad ka, parang umuusad din ang rainbow. At yung rainbow na nakikita ng mata mo ay iba sa rainbow na nakikita ng ibang tao. Natandaan nyo si Isaac Newton? Bukod sa gravity, natukoy din niya ang 7 kulay ng visible spectrum na bumubuo ng white light. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. O mas kilala natin na Roy G. Biv. Tama! Pero walang malinaw na boundary sa mga kulay, ha? Magkakahalo ito. Kaya pala. Yung ganda ng rainbow ay depende pala kung saan mo ito tinitingnan. Nakuha mo? Tingnan natin kung masagot nyo ito. Ano ang makikita mo pag dalawang beses na reflect ang liwanag sa iisang patak? A. A bigger rainbow. B. A circle rainbow. Or C. A double rainbow. Ano ang makikita mo pag dalawang beses na reflect ang liwanag sa iisang patak? A. A bigger rainbow. B. A circle rainbow. O C. A double rainbow. Ang tamang sagot ay C. Double rainbow. Pag dalawang beses nag-reflect ang liwanag sa iisang patak, makakakita ka ng dalawang reflections mula sa dalawang magkaibang anggulo. Makakakita ka ng dalawang rainbow na baliktaran. I believe! I-believers! Alam niyo ba kung gaano kagaling ang mga halaman? Hindi lang sila pandekorasyon o lugar na masisulungan kapag tirik ang araw. Hindi lang sila gumagawa ng pagkain at oxygen na kailangan natin para mabuhay. Pero naisip niyo ba bakit kulay berde ang mga puno't halaman? Yun kaya yung favorite nilang kulay? Fashionista! Dahil yan sa pag-absorb nila ng light at sa proseso ng photosynthesis.
Photosynthesis ang proseso ng pagsagap ng halaman sa sikat ng araw, tubig at carbon dioxide para makagawa ng oxygen. Yung oxygen na ito ang kailangan natin para makahinga. Yung carbon dioxide na binubuga natin ay nilalanghap naman ng mga halaman. Perfect, di ba? Pag humihinga tayo, bumababa ang ating diaphragm at lumalawak naman ang ribs para makapasok yung hangin sa trachea papunta sa lungs. Sa dulo ng trachea, may dalawang tubo na tinatawag na bronchi. Nagsasanga sila sa kaliwa at kanang baga. Ang pinakamaliit sa mga tubong ito ay kilala bilang bronchioles. Kasing nipis lang ito ng buhok natin. May 30,000 na ganito sa bawat baga natin. Sa dulo ng bawat bronchiole ay may sobrang maliliit na air sacs o alveoli. May trivia question ulit ako para sa inyo. Gaano karaming alveoli o air sacs ang meron sa lungs? A. 6 million, B. 60 million, or C. 600 million? Ang hirap isipin ng bilang na ito, pero ang tamang sagot ay letter C. May 600 million alveoli sa loob ng baga. Sa sobrang dami nila, kaya nila takpan ang buong tennis court. Grabe! Nagkasya lahat yan sa loob ng baga natin? Dahil siguro dyan kaya hindi tayo hinihingal pag naglalaro ng sports. Kada minuto, kailangan ng mga cell natin ang oxygen. Ganun kahalaga ang paghinga. Hindi lang sa lungs may respiration. Meron tinatawag na cellular respiration na nagaganap sa microscopic o pinakamaliliit na organisms. Halos 2,000 gallons ng hangin ang nilalanghap natin araw-araw. 20% ito ay oxygen. Pero 15% lang ng oxygen ang ine-exhale natin. Ibig sabihin, 5% ng hangin na nalanghap natin ay magiging carbon dioxide. Nasa 120 gallons ng carbon dioxide ang binubuga natin kada araw. Masama sa tao ang carbon dioxide. Buti na lang, napo-convert ito ng mga halaman pabalik sa oxygen. Eh ano naman yung gas na binubuga natin, Kuya Chris? Carbon dioxide o CO2. At ito ay binubuo ng elements na carbon at oxygen. At gaya ng greenhouse, natatrap nito ang init sa ating planeta. Dumadami ang CO2 pag napuputol ang mga puno o gumagamit tayo ng fossil fuels gaya ng krudo, uling at langis. Pwede ring manggaling ang CO2 mula sa mga natural na proseso gaya ng pagputok ng bulkan, fermentation, pagkabulok ng organic materials at sa ating paghinga.